Meron po tayong isang kakaibang balita dito na gumulat po sa crypto community nitong February 2025. Sapagkat meron po tayong isang Chinese user na nagngangalang Hu Lizi ang nag-donate at nagsunog ng mahigit $5.7 million na halaga ng Ethereum. Pero hindi lang ito basta-basta transaction. Kasabay po ng pagpapadala ng ETH ay nag-iwan siya ng mga misteryosong mensahe tungkol po sa mind control. Ayan, mind control po yan. Ito po yung pagkontrol ng isipan gamit ang teknolohiya. Yan, ito ba ay isang seryosong babala tungkol sa isang malaking lihim? O isa lang itong produkto ng malalim na pagkalito ng sender? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, simulan po natin sa kung sino po itong si Hu Lizi at ano po ang kanyang ginawa. Ayan. Mula po noong February 10 hanggang February 17, 2025, si Hu Lizi ay nagpadala ng kabuang $5.757 million na halaga po ng Ethereum sa iba't ibang crypto wallets. Ang ilan sa mga ito ay napunta po sa Ethereum burn address, ibig sabihin ay tuluyan na itong nawala sa sirkulasyon. Nag-donate din po siya sa ETH, nag-donate din po siya ng ETH sa Ethereum Foundation, Wikileaks at saka sa isang Ethereum-based na charity na tinatawag pong endowment. Sa una ay mukhang isa lang itong malaking pagbibigay ng donasyon, pero mas naging controversial po ito nang lumabas ang kanyang mga mensahe na may kinalaman sa mind control. Ayan. Ngayon ay ano po ang nakasaad sa kanyang mensahe? Ang unang transaction po nitong si Hu Lizi ay naganap noong February 7 kung saan ay nagpadala siya ng 33 ETH. Nagkakalaga po yan ng $88,000. Yan, nagpadala po siya sa isang Ethereum burn address. Sa mensaheng nakalakip dito ay sinabi niyang may isang bagong uri ng krimen kung saan ay sistematikong inaalis ang kagustuhan ng mga biktima kagaya ng kaya nagiging parang alipin sila ng mga digital machines. Kaya yan na nga, sa madaling salita ay yan yung kanyang tinutukoy na mind control. Ngayon ay habang nagpapatuloy po ang kanyang mga transaction ay patuloy rin siyang nagpadala ng parehong mensahe. Pero ang pinakahuling transaction po niya ay noong February 17 kung saan ay nagkaroon po siya ng mas mabigat na paratang. Sinabi niya na ang mga CEO ng Quandy Investment, isang hedge fund sa China na sina Fing Xin at saka Su Yuzi ay gumagamit ng brain-computer interfaces para kontrolin at pahirapan ang kanilang mga empleyado, pati na rin siya mismo. Kaya, ayan, ang tindi po ng paratang na yan. Ngayon para sa mas malalim na konteksto, ang Quandy Investment o Wizard Quant ay isa po itong Chinese hedge fund na nakatutok po sa quantitative trading. Isang paraan po ng automated trading gamit ang advanced mathematical model. Sa huling transaction po ay nagpadala itong si Hu Lizi ng 591 ETH. Nagkakalaga po yan ng $1.59 million at ito po ay kanyang ipinadala papunta sa Wikileaks. Sa kanyang mensahe ay sinabi niyang isa lamang siyang ordinaryong programmer at saka entrepreneur na mula pa noong October 2022 ay napansin niyang minamanmanan at kinokontrol siya ng isang mind control organization. Dagdag pa niya ay sa nakalipas na 2 taon, dumanas siya ng matinding paghihirap na nagresulta sa pagkawala ng kanyang personal na dignidad. Sa uli ay ipinahayag niyang nais na niyang umalis sa mundong ito at hinangad niya ang pagkawasak ng isang pangit na mundo. Kaya ayan. Ngayon ay ano po ang naging reaksyon ng crypto community? Dahil po sa kakaibang pangyayaring ito ay naging usap-usapan po sa mundo ng crypto kung ang mga mensahe ni Hu Lizi ay isang seryosong babala o bunga ng isang mental health crisis. May ilan na
nagsasabing maaring may katotohanan sa kanyang mga sinasabi, lalo na't hindi bago ang mga conspiracy theories tungkol sa brain-computer interfaces at saka advanced surveillance systems. Gayunpaman, may iba namang nagsasabing maaring si Huli Z ay isang taong dumaranas ng matinding stress o paranoia at ang kanyang mga transaction ay isang paraan ng pagpapahayag ng kanyang saloobin bago po siya tuluyang mawala. Sa ngayon ay hindi pa matiyak kung may katotohanan ang kanyang mga aligasyon, pero siguradong nag-iwan ito ng matinding impresyon sa crypto community. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, kung ikaw po ay isang Pinoy crypto trader o investor, maaring iniisip mo kung paano po ito makakaapekto para sa atin. Sa ngayon ay wala po itong direktang epekto sa presyo ng Ethereum, pero may ilang mga mahalagang bagay na dapat po nating pag-isipan. Una ay ang pagsunog po ng malaking halaga ng Ethereum ay maaring magkaroon po ng kaunting epekto sa supply, pero hindi po ito sapat para makalikha ng malaking price movement. Mas mahalaga ay ang reputasyon po ng Ethereum, lalo na kung patuloy na gagamitin ang network para sa mga ganitong uri ng protesta o kontrobersyal na mensahe. Pangalawa ay pinapaalala rin nito sa atin ang kahalagahan po ng mental health dito sa mundo ng crypto. Marami pong traders ang nakakaranas ng stress, anxiety at saka paranoia dahil po sa volatility ng market. Mahalaga na maglaan tayo ng oras para sa ating kalusugan at hindi hayaang lamunin tayo ng pressure sa investment. At ang pangatlo ay ang pag-donate po sa Wikileaks ay maaring magdala ng usapan tungkol sa censorship at kung paano po maaring gamitin ang crypto para sa pagsisiwalat ng impormasyon. Ito po ay isang bagay na dapat pag-isipan natin, lalo na sa usapin ng privacy at kalayaan sa impormasyon. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking personal na pananaw, ang kwento po rito ni Huli Z ay isang paalala na hindi lamang po pera ang umiikot dito sa mundo ng crypto. May mga tunay na tao sa likod ng bawat transaction at minsan dala nila ang kanilang pinakamatinding emosyon at paniniwala. Kung totoo ang kanyang sinasabi tungkol sa mind control, ito po ay isang napakaseryosong usapin na dapat pong pagtuunan ng pansin ng mga eksperto sa cybersecurity at saka technology. Pero kung ito naman ay isang paraan ng isang taong may matinding pinagdaraanan para ipahayag ang kanyang nararamdaman, mas mahalaga pong bigyan natin ng atensyon ang mental health sa crypto trading. At sa kabuuan, mahalaga pong manatili tayong mapanuri at responsable sa mga impormasyong ating tinatanggap. Ang mundo po ng crypto ay puno ng misteryo, pero ang ating kalusugan at seguridad ang dapat palaging inuuna natin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.